eh. Hindi ko na alam. Basta bahala na. Pero inshallah, makabalik pa ako ng abroad. Kasi, why gusto ko pa nga mag-abroad? I'm still young. Mas marami pa akong goal. I'm 42 years old. Marami pa akong dream sa buhay na hindi ko pa naabot. Gusto ko pa rin tumulong sa nanay ko kasi siya lang din ang mama ko, siya lang din ang talagang inaasahan niya rin yung health ko. Gusto ko pa rin makabalik and hopefully makatapos na din yung anak ko next year. 3 pa sila nag-aaral. Yung panganay ko makakagraduate na siya. Sobrang dami kong share. Share ko na lang po para tapos ang usapan. Pagpatuloy niyo lang po ipagdasal ang husband ko. Makauwi na kami matapos yung amin stress. Bahala na si Lord. Anyway, sa OFW tips ko, may mga cook ko. Next time mag-share ako ng mga cooking apps, yung iba pang mga aking mga tips sa mga pagluluto. Mga nanay pegs dyan, mga sandok nanay, mga nanay na nasa bahay, OFW also. Yung share ko para mawala yung homesick. Medyo nakakatawa yung iniisip ko pag ako na homesick sa bahay, ay sa Saudi I mean. Iniisip ko yung mga bills, number 1. Iniisip ko yung mga kakainin ng anak ko. Ganun naman talaga dapat. Yun lang, nawawala yung homesick ko. Second, nagti-TikTok ako, nagbablog-vlogan ako kahit ako kumikita. Kaya subscribe yung channel ko na tumaas po. Yun lang po, isa yun sa tips ko. Isipin mo yung mga pangarap mo, yung mga bayarin mo. Bakit ka nag-abroad? Siyempre, malakas ang loob. Dasal sa taas. Mahalin mo yung trabaho mo. Mas mahirap po lang trabaho. Yun lagi ang tatandaan nyo. Mahalin mo yung trabaho mo, mahalin mo yung ginagawa mo, mahalin mo yung dapat mong, hindi ikaw ang pakikisamahan, ikaw mag-a-adjust. Number 1 din yun. Hindi ikaw ang pakikisamahan, ikaw ang makisama sa kanila pag ikaw ay nag-abroad. Hindi porket, bakit ganito, bakit ganyan, bakit yung pagkain, abay sumasweldo ka. Pag hindi mo gusto yung pagkain, makiusap ka, bumili ka ng food mo. Huwag mong tipirin ang sarili mo, budgetin mo, sumisweldo ka, kung 20 million, magtira ka sa sarili mo. Yun ang hindi ko nagawa. Buhos biyaya ko. Kasi nga, ayoko yung anak ko magutom sa Pinas. Pero tips ko, magtabi para sa sarili. At kung may gusto kang kainin, kainin mo girl. Kainin mo. Pero wag ka naman maging maluho. Mag-ipon pa rin number 1. Ika nga, ang pag-abroad swerte-swertihan lang yan. Hindi ikaw ang pakikisamahan. Ikaw ang mag-adjust. Huwag maarte. Kung kumakain ka ng Jollibee dito at hindi mo makain doon, abay mag-adjust ka. Una, yung mga tips ko bago mag-abroad, or alam na yon yung mga ex-abroad, para na lang ito sa mga first-timer. Pagdala ng gamot, pagdala ng mga pagkain na gusto nyo, kailangan yung lata. Pag napansin ka ito, Indomie stripe dun eh. Siyempre, kung allergy ka, magdala ka na ng mga gamot mo rito, like Biogesic, like yung mga sakit sa tiyan. Kasi that time, nung nandun ako, libre tayo. Hindi ko alam, depende sa kontrata, pero libre ako doon lahat. Wala akong problema na magkasakit ako doon. As in, nagkasakit ako sa Saudi 8 days, sa akin gallstone, pero hindi trigger yung gallstone ko. Mild lang yun. Tapos may reflux pa ako. Ang sinasarap ng buhay ko doon, nakaupo ko, mga nurses is Pilipina, lahat ng klase ng may lahing nurses, dinalagaan ako. Thankful ako, paganda yung pamamalakad ng Saudi, yung government nila. Talagang as in, yung food ko everyday, gosh, imagine na, akala mo nag-grocery ako ng 2 weeks grocery, hindi ko mabuhat yung food ko sa dami. May fresh milk, may yogurt, may laban, everything na talagang ang sarap, mga cookies, grabe. Sobrang dami kong naiwing food. Talagang super blessed. Medyo tinatawag ako na aking husband. Ayun. Tulog siya. Yun nga po. So, yun po yung aking tips. So, next po ako mag-live po ako ulit. So, please subscribe my YouTube channel and pray nyo lang po ang aking asawa. Isama nyo po siya sa inyong mga dasal. Thanks everyone. God bless. God bless sa aking mga subscribers. Subscribe ko rin po kayo. Ingat po kayo. And sa aking mga kapwa OFW, I love you all. See you soon, Saudi. I love you. Please subscribe at Sky's Kitchen. Dito pa po ako. See you soon, inshallah. Shukran katir. Alhamdulillah. Shukran ala. I love you all. Ingat po kayong lahat.